Handang matakot sa mga kwento ngayong gabi. Magandang gabi po. Salamat sa pagbigay niyo ng pagkakataon na ikwento yung karanasan ko. Ako po si Gabriel, 25 anyos, nakatira dito sa Davao City. Sa maikling 2 buwan, naging delivery driver po ako kada Sabado at Linggo para makadagdag sa panggastos araw-araw. Andito lang ako sa may sentro ng syudad kaya mabilis at malapit lang ako sa mga customers ko. Isang gabi, may customer na nag-order na maraming burger. Inaccept ko po yung booking. Pagkatapos maluto, nilagay ko ang burger sa sasakyan at sinek ko na rin kung saan i-deliver ang pagkain. Nabigla po ako kasi sa kabilang bayan pa pala. Binilisan ko po yung biyahe para makapagkuha pa ng mga bagong bookings. More money, ika nga. Pagkadating ko sa destinasyon, nag-message agad ako sa customer. Pero walang reply. Tinawagan ko na rin. Ring ng ring. Habang naghihintay ako na magbukas siya ng pinto, pansin ko ang dilim ng paligid. Pati ang bahay walang kailaw-ilaw. Ilaw lang ng poste ang naroon. Parang dead end na rin yung daan. Di ko alam bakit kinakabahan ako. Ang pinto ay biglang nagbukas at isang matangkad na kalbo ay lumabas. Pansin ko parang ang weird ng mga kilos niya. Lasing ata. Nagulat ako nang bigla siya nagsalita. "Kumusta ka?" Pasigaw na pagkasabi niya. Okay lang po." Sagot ko. "Pasok ka!" Okay lang po ako dito." Pagtanggi ko. "Hindi, pasok ka. May ibibigay ako sa'yo. Gusto kong mag-tip sa app kaso cash lang meron ako." Isip ko kailangan ko ng extra pera at baka makauwi ako agad na maaga. Kaya pumasok na rin ako dala-dala ang pagkain niya. At pagkapasok ko biglang sinara niya ang pinto. Sabay sabi, "Sa kusina tayo at palagay ng pagkain sa lamesa." Sinundan ko siya. Sinundan ko siya sa mabaho at napakaruming kusina. "Diyan ka muna!" Sabi niya at bumaba siya sa basement at sinara ang pinto. Pero narinig ko siyang huminto sa hagdan. At sobrang tahimik ang mga sandaling iyon. Di ko alam, parang may mali. At biglang may tulong! Binuksan ko ang basement at laking gulat ko ng sobrang dilim sa loob. Wala ni isang ilaw. "Okay lang po ba kayo?" "Tulong!" Ginamit ko ang flashlight ng cellphone ko at bumaba. Kalagitnaan ng hagdanan, biglang wala na akong naririnig. Sobrang tahimik ng paligid. Parang may mali. At sa di ko alam na rason, bigla-bigla na lang akong lumabas ng basement at lumabas ng bahay. 3 buwan lumipas. Habang nag-scroll ako sa Facebook, may nabasa akong balita na may isang delivery driver na natagpuang patay sa lugar na yun.
Nung 12 anyos ako, pinagkatiwalaan na nila mama at papa na iwan ako sa bahay. Pagkaalala ko, nangyari ito nung 12 anyos ako. Naninirahan kami sa payapa at maliit na bayan, malapad na daan, malapad na bakuran at mga mababait na kapitbahay. Di mo talaga maiisip na may masamang mangyari sa iyo habang naglalakad ka sa daan tuwing gabi. Yan siguro yung rason kung bakit komportable sila na iwan akong mag-isa sa bahay. Ang araw na tinutukoy ko ay Sabado. Kadalasan binabantayan kami ng lolo ko, kaming dalawa ng kapatid ko. Pero sa di malamang rason, di pa umuwi yung ate ko. At nasa tamang edad na rin ako kaya naisipan nilang iwan ako sa bahay. Medyo bata pa ang mga magulang ko, kaya medyo active sila na in the sense na kadalasan tuwing Sabado at Linggo, lumalabas sila para mag-travel o lumabas kasama mga kaibigan. Nag-iwan sila ng pera sabay-sabing mag-order na lang daw ako ng pagkain. Excited ako kasi ako lang mag-isa. Pwede rin akong maglaro ng video games kahit anong oras. Pagkatapos kong maglaro, inopen ko na yung app na food delivery kasi medyo nagugutom na ako. Nag-order na lang ako ng fried chicken sa isang sikat na fast food chain. Habang naghiintay na dumating yung pagkain, bumalik ako sa paglalaro. Biglang nag-ring yung phone. Dito na po ako. Andito na po yung pagkain. Binuksan ko yung pinto. Ang delivery driver ay nasa mid-30s na may mahabang bigote at may salamin. Habang nagbibigay ako ng bayad, nakita niyang walang katao-tao sa bahay. Mag-isa ka lang? Alam kong weird at creepy yung tanong niya. Pauwi na sila mama at papa. Sagot ko. Naisip ko, sinabi ko na lang sana na nasa taas sila mama at papa. Pagkabigay niya ng sukli, sinara ko na agad ang pinto. Kumain sa kusina at nung di ko na maubos yung pagkain, nilagay ko na agad sa ref. Bumalik ako sa taas at bumalik sa paglalaro. Oras ang lumipas, di ko na malayang 11:00 na pala. Nang biglang may nag-doorbell. Isip ko baka sila mama at papa na yun. Bumaba agad ako. Bubuksan ko na sana yung pinto pero naisip ko, may susi sila mama at papa. Pumasok na sana sila. Ma? Pa? Tulong. Unfamiliar na boses ang narinig ko sabay sabing. Pwede makihiram ng telepono nyo? Sino po sila? Gusto ko lang makahiram ng telepono. Ayaw ko ring sumilip sa bintana kasi natatakot din ako. Nagpa siya akong umakyat pabalik sa taas. Alam kong talagang mali pag binuksan ko yung pinto. Nang paakyat ako pabalik, biglang, please, gusto ko lang talagang makihiram ng telepono. Pero nakatitig siya. Nakatitig siya sa akin gamit yung salamin sa taas ng pintuan. Dali-dali kong umakyat at dinayal yung number ng mama ko. Hello. Ma, may tao sa labas at gustong pumasok. Biglang nag-iba yung boses niya. Tinanong mo ba kung sino? Oo ma,
pero di sumasagot. May nakakaalam ba na mag-isa ka lang dyan? Bigla akong naisip, kanina yung delivery driver. Yung delivery driver kanina, tinatanong niya ako kung mag-isa lang ba ako. Biglang tumunog ulit yung doorbell ng 2 beses. Ma, yung tao sa labas ayaw umalis. Dyan ka lang sa kwarto. Ilak mo yung pinto at magtatawag ako ng pulis. Nasa linya lang ako at tumawag sila ng pulis gamit ang telepono ng papa ko. Summer yun kaya lahat ng bintana ay medyo nakabukas para makapasok ang hangin sa loob. Gamit ang bintana ng parents ko, narinig kong bumukas ang pintuan ng bakuran. Sinabi ko sa mama ko, Dyan ka lang. Huwag kang maingay at huwag mong bubuksan ng ilaw. paano kung pumasok siya sa bintana? Nag-aalala kong sagot. Huwag ka na maingay at napunta na ang mga pulis. Medyo kumalma na ako nung alam kong parating ang mga pulis. Pero nung narinig ko yung mga yabag sa baba, yabag ng isang tao na nasa loob ng bahay, sinabi ko ng pabulong sa mama ko. Nagulat ako nang biglang sumigaw ang mama ko sa kabilang linya. Bilisan niyo. Nasa loob na siya ng bahay. Sa edad kong 12, ito ng pinaka nakakatakot at di makapaniwalang ganap sa buhay ko. Bigla kong narinig ang yabag na paakyat. Ang mga yabag ay biglang nawala. Isip ko baka iniisa-isa niya ang mga kwarto. Nang makarating siya sa mismong kwarto, pinipilit niyang buksan ito. Biglang may kumatok sa labas. Pinipilit niya pa rin buksan ang pintuan. At bigla siyang umalis. Narinig ko pa yung mga yabag niyang pababa ng hagdanan. Ginawa kong lahat na pigilan ang iyak ko sa mga sandaling iyon. Ni kahit bulong sa telepono ay di ko magawa sa sobrang takot. Andiyan ang mga pulis. Dyan ka lang. Ini-expect kong sipain nila yung pintuan pero narinig ko na lang mga yabag ng mga iilang tao sa baba. Sumigaw yung isa, tawag ang pangalan ko sabay pakilalang pulisya. Rinig kong paakyat sila at sabi ng mama ko na buksan ko na daw yung pinto. Pagbukas ko, may 2 pulis sa labas at 2 pulis sa baba. Di na nila kailangang sipain at buksan ang pintuan. Nakabukas na ang sliding door sa likod. Ikwinento ko ang lahat sa mga pulis at sabi na iimbestigahan daw nila yung mga pangyayari. 21 na ako ngayon, hanggang ngayon di pa rin nahuli yung taong ng loob sa amin nung bata pa ako.